Napapalayas ba talaga si Satanas sa pag-sign of the cross? Narinig mo na ba ang kasabihang ang pag-sign of the cross ang pinakamakapangyarihang sandata laban kay Satanas? Kaya kapag natatakot ang iba, agad silang nagsa-sign of the cross. Kapag may nararamdamang panganib o kamalasan, ginagawa rin nila ito upang mapalayo si Satanas. Pero ano nga ba ang itinuturo ng Biblia? Kung babasahin natin ang mga ipanghelyo, hindi natin makikita na itinuturo ng Panginoong Hesus na ginagamit ang sign of the cross bilang paraan upang talunin si Satanas. Nang tuksoin siya ni Satanas sa ilang, hindi siya gumamit ng anumang ritual o panlabas na kilos. Sa halip, bawat tukso, sinasagot niya gamit ang salita ng Diyos. At sa huli, umatras si Satanas. Dayon din ang isugo ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad upang ipangaral ang ebanghelyo, pagalingin ang mga may sakit at magpalayas ng mga demonyo. Hindi sila tinuruan na gumamit ng sign of the cross bilang sandata laban sa dyablo. Sa halip, malinaw na sinasabi sa Santiago 4 verse 7, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Ipinapakita nito na ang tagumpay laban kay Satanas ay nagsisimula sa pagpapasakop sa Diyos at ang matatag na paninindigan sa kanyang mga salita. Kaya ang mas mahalagang tanong ay hindi nag-sign of the cross na ba ako, kundi nagpasakop na ba ako sa Diyos at sinusunod ko na ba ang kanyang salita. Ang tunay na kinatatakutan ng Satanas ay hindi ang isang kilos o ritual, kundi ang taong nananatili sa katotohanan ng mga salita ng Diyos. Ginagamit ni Satanas ang mga kasinungalingan upang ilayo ang tao sa Diyos, maghasik ng takot at magdulot ng pagdududa. Ngunit kapag alam mo na ang salita ng Diyos at sinusunod mo ang mga ito, makikilala mo ang kanyang mga pakana at hindi ka na madaling malilinlang. Ganito mismo nagtagumpay ang Panginoong Hesus at ito rin ang paraang itinuturo ng Biblia sa bawat mananampalataya. Kaya balikan natin ang tanong sa simula, napapalayas ba talaga si Satanas sa sign of the cross? Kung hindi ito itinuturo ng Biblia, hindi ito ginagawa ng Panginoong Hesus bilang paraan upang labanan si Satanas at hindi rin niya ito itinuturo sa kanyang mga alagad. Dapat nating tiyakin ang ating pananampalataya ay nakabatay sa itinuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat ang tunay na nakakadaig kay Satanas ay ang mga taong nagpapasakop sa Diyos, naninindigan sa katotohanan at mahigpit na kumakapit sa kanyang salita. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, mag-iwan ka ng amen sa comment. Maaari mo rin akong i-follow. Sama-sama nating pag-aralan ang salita ng Diyos at mas maunawaan ang katotohanang itinuturo ng Biblia. At kung sa tingin mo ay makatutulong ito sa iba, huwag mo kalimutang i-share ang mensaheng ito. God bless. Amen.